Magandang umaga po mga kapatid at maging sa ating mga kaibigan. At ngayon po tayo ay sasamba sa ating Panginoon sa araw na ito. At marami po tayong maipagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa araw na ito. Kayo ba mga kapatid, meron ba kayong maipagpapasalamat sa ating Panginoon? Amen. Sapagkat yung ating pananatili sa buong linggo, yung ating buhay, yung ating pagtatrabaho at maging yung ating pag-aaral, lahat ng yon ay biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya sa ating pagpupuri ay magsimula po tayo sa pag-awit. Luwalhatiin natin ang Diyos, awitin natin, To God be the glory. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay luwalhatiin sa araw na ito ng inyo pong mga tao at ng lahat na po ng nilikha, sapagkat tunay na kayo ang dakilang Diyos na pinagmulan ng buhay, at higit sa lahat ay kayo ang Diyos na pinagmulan ng buhay na walang hanggan. Kaya kami ay nagpapasalamat sa araw po na ito na maaari ka naming luwalhatiin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya dalangin po namin na patuloy nyo nawa, Panginoon, ipaunawa ang inyong mga salita sa amin. Nawa ay patuloy na magturo ang inyo pong salita sa puso ng bawat isa. Naway gabayan niyo po ang aming tagapagturo na si Pastor Boy sa aming series ngayon sa 1689 sa pagpapatuloy nito, Panginoon, ay dalangin namin na maunawaan po namin ang inyong kalooban.
at nawa ay tunay na maibalik namin sa inyo ang lahat ng papuri sa pamamagitan po ng pag-a-apply nito sa aming pong mga buhay. Lord, sa inyo po namin itinataas at ipinagkakatiwala ang aming pong panambahan at pag-aaral po ng inyong salita sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kayo po ay makakaupo. Good morning. Anong sineselebrate ngayong araw na ito? Nakarang Sunday. Noong May 15. Kabisado natin, ano? Pagdating sa birthday, may nagtatampo kapag hindi nag-aalala. Pag Mother's Day, marami ring nanay nagtatampo pagka hindi naalala. Father's Day, hindi naalala. At maraming nagtatampo. Pero ang ating Panginoon kaya nagtatampo kung di natin maalala ang ating 1689. Ang ating pinanghahawakang doktrina. Mayroon po itong 32 lesson o leksyon na dapat nating tandaan, alalahanin, hindi man natin makabisado, ngunit kailangan nating alamin, mafamiliar tayo sa doktrina ng ating pinanghawakan. Hindi sapat yung sasabihin natin na, ako'y Kristiyano, bakit? Sumasampalataya ka kay Jesus. Sino si Jesus? Aywan ko. Pastor namin, tanungin mo. So yung napakalaga po ng 1689, kailangan natin alamin ito. Kung kabisado natin ang mga birthdays, pati yung mga namatay na, ay binabati pa ng happy birthday, that is idolatry, ay lalong higit alalahan natin kung anong doktrina na pinagkalob sa atin ng Diyos, kung paano natin siyang kilalanin at kung paano natin ibigay ang nararapat para sa Kanya. So 1689 ay napakalaga po para sa atin, sa mga Kristiyano. 1689 po ay nagtataglay ng 32 leksyon na ating pinag-aaralan o pag-aaralan. At ating po natalakay na ang 5. Nagsimula pong 1689 sa doktrina ng banal na kasulatan. Bakit po? Sapagkat napakalaga po na tayo po yung makilala ng lahat ng katotohanan ibinigay ng Diyos sa atin, sapat para sa ating kaligtasan, sapat sa pagkilala ng ating pagkatao na makasalanan, at sapat na makilala natin ang Diyos at ang Kanyang katangian. Kaya nagsimula tayo sa banal na kasulatan at yan po ang pinaghirapan ng ating mga church fathers para maibigay sa atin ang wastong doktrinang pinaniwalaan nagmula po sa banal na kasulatan, sapagkat banal na kasulatan ang makapagtuturo sa lahat ng katotohanan. At dito po ikalawa, inilahad po ng banal na kasulatan kung sino ang Diyos. Banal na kasulatan lamang makapagpapaliwanag sa atin, hindi yung kuro-kuro at haka-haka ng mga tao na mayroong Diyos. Kundi malinaw ang banal na kasulatan na nagtuturo sa Diyos at sa Trinity, sa banal na Trinidad, upang makita natin na ang mundong ito, buhay natin, lahat na nangyari sa atin, ay gawa po ng iisang Diyos sa 3 persona. At dahil po tinuro ng banal na kasulatan ang Diyos, tinuro naman ikalawa, ng alin po, ang pagtatakda ng Diyos. Na kung ang Diyos po ay pinakilala ng banal na kasulatan, ang Diyos po ay nagtakda ng lahat ng mangyayari at pangyayari batay sa kasulatan, at yan ay inilahad sa atin ng 1689 at higit sa lahat sa banal na kasulatan. So nakilala natin ang Diyos at ang Trinidad. At dahil nakilala natin ang Diyos na siya ang nagpakilos ng lahat ng bagay, siya po ay nagtakda. Mayroon po siyang binigay na decree. Lahat po ng bagay sa simula ay kanyang itinakda na upang ito ay mangyari sa ating kapanahunan at sa darating pa. At upang mapanatili po na natutupad ang itinakda ng Diyos, siya po ay nagtalaga ng kanyang probidensya. Nilikha niya lahat ng bagay. Pagkatapos ang lahat ng bagay na yon, kung ano yung nakatakda sa kanya, tinitiyak ng probidensya na ito ay mangyayari. Kaya lahat po na nangyari sa ating buhay, yan po ay turo ng banal na kasulatan na ang Diyos ang may kontrol at siyang namamahala ng lahat. Ngayon, kung tayo Kristiyano, sabi natin, basta sumampalataya kay Jesus, hindi sapat yun. Even Satan believe God.
Tanda natin, dapat mayroon tayong alam sa ating doktrina. So nakita natin paglilikha at probidensya. Ngayon, sa pagdating sa probidensya, walang aksidente, walang nagkataon, walang hindi alam ang Diyos. Lalo na sa pang-anim nating pag-aaral ngayon, the doctrine of the fall of man. Yung pagbagsak po ng tao. Ito po ay nababatay din sa probidensya ng ating Panginoon. Wala pong aksidente. So sa ating pagpapatuloy, lahat ng itinakda ng Diyos at nilikha ng Diyos, pinamamalaan ng probidensya, at maging sa kasalanan, hindi po bulag ang Diyos, hindi po nabigla ang Diyos. Ito po ay bahagi ng kanyang itinakda sa pamamagitan ng pamamahala niya, probidensya. So banal na kasulatan lamang ang makapagpapaliwanag dito. Walang sino mang tao makapagpapaliwanag sa kanyang sarili tungkol sa ating Diyos na inilahad ng banal na kasulatan. Tanging banal na kasulatan ang makapagpapaliwanag ng lahat ng ito, hindi ang panipaniwala ng mga relihiyon o ng sino mang magagaling na tao, mahuhusay na tao, o sa sino mang o anumang paniniwala ng tao. Tanging banal na kasulatan lamang ang makapagpapaliwanag nito. So bago natin talakayin ang pagbagsak ng tao at ang kasalanan at kaparusahan nito, tayo muna'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang banal na kasulatan ay siya pong una ninyong ipinahayag, ipinasulat, upang malaman namin ang lahat ng katotohanang kailangan namin pagdating sa kaligtasan, kaalamang kaligtasan, pananampalataya mula sa katotohanan upang mapatibay ang aming paniniwala at pagtitiwala sa aming Panginoong Diyos na kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na sa pamamagitan po ng pag-aaral namin nito pong pang-anim na leksyon ng 1689 na siyang itinuturo ng iyong banal na kasulatan, hayaan niyo po na kami po iyong ibaba at maging mapagpakumbaba kami sa aming mga sarili sa pagkaunawa at pagtanggap namin ng doktrinang ito na ang tao po ay bumagsak sa kasalanan. Maraming salamat po, Ama, sapagkat hindi ito nagtapos sa pagkabagsak. Patuloy po na ipinatutupad nito ng probidensya ang iyo pong layunin, napakagandang layunin, upang kayo po ang siyang maluwalhati sa aming pong mga buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So talakayin natin dito sa doktrinang ito ang 5 bahagi po na ipapaliwanag sa atin ng banal na kasulatan. Banal na kasulatan lamang ang siya makapagpapaliwanag. Hindi po ang isipan ng mga tao, kundi banal na kasulatan. Kaya marapat lamang na tayo po'y direkta 100% manangan sa banal na kasulatan at saka natin gamitin ang tulong ng mga ibang taong ginagamit ng Diyos upang maipaliwanag sa atin ng mas malalim pa ang kahulugan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Pero ang banal na kasulatan ang dapat nating panghawakan. So ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan pagdating po sa pagbagsak ng tao sa kasalanan? Na dumako tayo sa 1689, lesson 6. At ito pong sa 1689, alam natin, it po'y sistematikong pinag-aralan nila from Genesis to Revelation, systematic theology. At ito po ay hindi na tayo kailangang maghanap, maghalungkay pa. Napakalinaw na po na sinasabi ng 1689. Hindi ito inspired, pero ipinapahayag nito yung inspired Word of God. So sa paragraph, sa lesson 6, paragraph 1, ganito pong sinasabi tungkol po sa pagbagsak ng tao, the fall of man. Ang sabi po, 1, ang tao ay nilikha ng Diyos na matuwid at ganap. Ang matuwid na kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay nagsasaad ng buhay na nakasalalay sa kanyang pagsunod.
at nagbabanta ng kamatayan kung siya, ang tao, ay sumuway. Ang pagsunod ni Adan ay hindi nagtagal. Ginamit ni Satanas ang katusuhan ng ahas upang tuksuhin si Eva na magkasala. Actually, para sa akin, hindi lang tuksuhin, kundi linlangin. Nilinlang ni Satanas si Eve. At saka siya na-tempt doon sa bunga. Siya ay diniceive muna ni Satan sa pamagitan ng alam ni Eve tungkol sa Diyos. So, ganito po kakasabi. Ang pagsunod ni Adan ay hindi nagtagal, ginamit ni Satanas ang katusuhan ng ahas upang tuksuhin si Eva na magkasala. Pagkatapos nito, si Eva naman ang humikayat sa kanyang asawa na si Adan na magkasala. Kusang loob na sinuway ni Adan ang kautusang nakasulat sa kanyang puso at kanya ring kinain ang ipinagbawal na bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pinahintulutan ng Diyos na maganap ang lahat na ito bilang katuparan ng kanyang itinakda, ng kanyang matalino at banal na layunin. Kanyang pinamalaan ang lahat ng ito para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Decree and providence, pinamalaan ng providensya ng Diyos. So makikita natin na ang banal na kasulatan ay napakalinaw po na nagpahayag tungkol sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. Now, tignan natin, isa-isahin natin ang kalagayan po ng pagbagsak. Paano po ang setting ng pagbagsak ng tao? Alam natin, gaya ng sinabi sa ating 1689, nilikha ng Diyos ang tao na matuwid at ganap. Perpekto sila. Matuwid sila. Wala pang kasalanan. Pero mayroon silang free will. Free will. So binigyan ng tao ng kautusan. Dahil may free will ang tao, binigyan siya ng kautusan. At yun po ay nakatanim sa kanyang puso. Kung susundin ba nila yung lumikha sa kanila ng Diyos o ang anumang pangdaraya, panlilinlang ni Satanas. Ngayon, ang sabi sa 1689, na bagamat sinasabi ng banal na kasulatan, kapag sinunod ito ng tao, yung ang Diyos ang sinunod sa isang utos pa lamang, na huwag kanin ang bunga ng punong kahoy ng kaalaman at mabutit masama, ito po ay magbibigay sa kanilang buhay. Patuloy ang kanilang buhay bilang matuwid at ganap. Ngunit kapag sila'y sumuway, dahil mayroon silang free will, ang sinabi ng Diyos, mamamatay sila. So doon pa lamang sa Genesis, mga kapatid, ipinapakita na sa atin na yung ating kalayaan. Bagamat ang Diyos ay soberano, may tinakda siya sa pagsuway, kamatayan, may tinakda siya sa pagsunod, buhay. In the providence of God, anong pipiliin natin? Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kayong magkasala. Ang ibig sabihin doon sa huwag kayong magkasala, 1 John chapter 2, ibig sabihin huwag kayong magpatuloy sa paggawa ng sinasadyang kasalanan tulad kay Adan. Maaari tayong mahulog sa pagkakasala na hindi sinasadya. Kaya ang isang Kristiyano, pwede niyang pigilan ang kanyang sarili na huwag magkasala. Hindi katwiran yung tao lang ako eh. Tao lang tayo, pero iba tayo. Mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Alam natin yung mabuti, alam natin masama yung gagawin natin. At alam natin yung tamang dapat natin gawin, pero hindi natin ginagawa. Sinusunod natin yung ating indwelling sin. Kaya posible ang Diyos na nag-utos, be holy for I am holy, sapagkat magagawa natin na hindi magkasala. Kung panghawakan natin ang providence of God. Kaya dito po, yung pong pagbagsak dito ng tao, ang sabi, sa maikling panahon lamang. Binigyan ng Diyos ng utos si Adan, pero hindi ito nagtagal ng maghapon. O ilang sandali lamang. Agad na sumuway si Adan. Ganyan din tayo. Kahit dito nakakarinig tayo ng mensahe,
na dapat tayo maging loyal sa ating Panginoon, devoted sa ating Panginoon, pero paglabas natin dyan, limot na natin yung napag-aralan natin. Kaya sa loong linggo, wala tayong Diyos. Wala tayo sa Diyos. Yung kalagayan ni Adan, wala pa siyang kasalanan noon. But he has that free will. Kaya ang free will niya ay ginamit sa kasamaan. The same with us. Ang dami po nating pagkakataon na dapat bigyan ng luwalhati ang Diyos, pero mas sinusunod natin ang lumabag sa Diyos. So hindi na natiling inosente itong si Adan. Natingnan natin ang pangyayari po ng pagbagsak ni Adan. Ang sabi po sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6, ginamit ni Satanas ang katusuhan ng ahas. Now, remember this. Basahin natin. Ang sabi po sa Genesis chapter 3 kung paano po nahulog sa kasalanan ang tao. Pinauna rito sa atin, bilang mga Kristiyano na, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga maiilap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Pansinin, napakatalino itong ahas na nilikha ng Diyos sa lahat ng maiilap na hayop sa parang. Pero pansin natin, hindi natakot si Eva rito sa ahas. Di tulad sa atin, makita lang tayo ng kaliskis ng ahas, nagugulat natin at natatakot tayo. But before that, sa panahon ni Eva, yung ahas na ating nakikita ngayon, hindi yung tulad ng ahas na nakikita ni Eva. Sapagkat naging gumapang lamang ang ahas na ito nung sumpain ng Diyos. Gagapang ka sa lupa at kakainin mo ang sa lupa. Doon pala nagsimula yung snake. Maaring yung snake dito ay magandang hayop. Nakakabighani. Maaring pwede pang gawing pet. Tulad ngayon yung mga askad na mukhang asong kinatatakutan before, ngayon ay maamo pala. Diba? So itong si Eva, ginamit po ni Satanas ang katusuhan nitong ahas na ito para linlangin or tuksuhin si Eva. Maaring tuksuhin, maaring itsurang tao rin, gwapo o maganda. Ang sinasabit, nagsasalita ang ahas dahil si Satan ang pumasok sa kanya. Tingnan niyo ang sabi. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanilikha ng Diyos, ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, nagsalita ang ahas ngayon. Hindi nagulat. Hindi nagulat si Eva. Maraming kaibigan niya ito. But at this time, pumasok na si Satan sa ahas. Ginamit niya. Kasi tungtuwa si Eva ron sa itsura ng ahas. Yun ang ginamit. Kasi matalino. At ano sabi? Ito yung panlinlang, hindi ito temptation kundi panlilinlang. Deception. Ang sabi, sinabi ba ng Diyos na huwag niyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halaman? Now, si Eva, dahil ang ganda ng paliwanag niya, kilala ang Diyos, at salita ng Diyos, ang ginagamit ni Satan, si Eva, agad siyang nabighani. Na-deceive siya. Na-tempt siya. Anong sagot ng babae? Kadalasan po, kapag tayo po'y natutukso, lumalabis tayo sa katotohanan. Dinadagdagan natin just to protect o ating i-preserve yung ating paniniwala. Ang sabi ng babae at sinabi sa ahas, at sinabi ng babae sa ahas, makakain naman namin ang bunga. Yan ang sinabi ng Diyos, di ba? Galing sa bibig mo, ahas. Makakain namin ng mga bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit, ito na yung dagdag. Wala sinabi ang Diyos kay Adan
sa sinabi ni Eva. Subalit, sinabi ng Diyos, kapag tayo po ay pumapasok po sa deception ng sino mang mangangaral, sino man nagsasabing pastor o preacher, o sino man nagsasabing Kristiyano na mas magaling, mas mahusay ang kanyang talino, madali kang paikutin, hindi batay sa banal na kasulatan, aba, papayag ka at magpapakita ka rin ng gilas na may alam ka sa Diyos. Kaya sabi ni Eva, subalit, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman, huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. May dagdag na. Now, ito po'y dapat nating maunawaan. Kapag kayo po'y pumapasok sa pakikipag-ugnayan, kwentuhan, o pakikipag-usap sa mga taong matatalino, na bumabatay sa kanyang katalinuhan at hindi sa Biblia, mapapansin nyo mali na sasagot nyo. Bantayin nyo yan. Pumapasok na kayo sa deception. Balik kayo agad sa Biblia. Balik agad sa Biblia. Huwag mong ikatwiran yung kanyang sinabi. Huwag mong dipinsahan yung kanyang sinabi sapagkat wala yun sa Biblia eh. Dinidipinsahan natin eh. Balik tayo sa Biblia. Kaya nga sabi ni yung isang pastor, si Olliot, pagdating sa pagsishare ng gospel, huwag na kayong humingi ng pagpaumanhin, kundi sabihin nyo kung ano sinabi ng Biblia, sapagkat yun ang tama. So nakita nyo, huwag nyong kakainin, sabi ni Eva, subalit, huwag nyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Tama? Yung utos ng Diyos yun. Pero ang dagdag niya, huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. So nagbigay lugod itong si Eva sa ahas. Ganon nga eh. Ang sabi ni Pablo, pag kasi nangaral, mayroon bang nangaral dumating sa inyo na kaiba sa ipinangaral ko sa inyo? Kahit anghel pa siya. Anong sabi ni Paul? Sumpain siya. Ang sabi sa verse 10, hindi ako naghanap ng lugod sa tao. Hindi ko binibigyan lugod ng tao. Even God, hindi ako nagbibigay lugod sa Kanya. Sapagkat kung ako'y nagbibigay lugod sa Diyos sa aking pangangaral, kahit binabaluktot ko, hindi ako lingkod ni Kristo. Kala siguro ng mga magagaling magsalita, mangaral, nalulugod ang Diyos sa kanilang pagtutwist o papag-sugarcoat noong mga katotohanan. No, ano pong pinapakita sa atin dito, mga kapatid? Ang ipinapakita sa atin dito, bawat salita ni Satanas may bahaging totoo. Bawat salita ng mga taong deceiver at sinasabi lang sila yung totoo, mayroong katotohanan sa kanila. Even kay Soriano, even kay Jehovah's Witness, Iglesia na Cristo, may katotohanan. Pero mayroon din silang bahagi ng kanilang sariling paniniwala upang ikaw ay hikayatin. Half-truth is 100% lies. Kaya huwag tayong maniwala basta. Anong dapat? People perish for lack of knowledge. Kailangan natin alamin ang ating doktrina, which is 1689. Dapat familiar tayo. Hindi man natin ito makabisado. So nalinlang ni Satanas si Eva. It was Satan who deceived Eve, not the snake. Kasi ang snake po, pinarusahan din eh. So nalinlang si Eva, kaya lumabis po si Eva para to please lang itong babaeng ito. Itong ahas nito. At dahil dyan, nalinlang na itong si Eve, ang asawa niya, nandyan lang sa tabi niya, si Adan. Wala sinabing malayo si Adan.
Dahil pagbaling ni Eva kay Adan, nandyan lang sa tabi niya at hinikayat. Narinig mo yun? Darling, magiging tulad tayo ng Diyos. Sige na, kumain ka na. Of course, Adam loved Eve. Kaya minsan, tama yung kasabihan ng tao, love is blind. But in God, hindi po blind ang love. It is gising ka sa pamamagitan ng iyong konsensya, desisyon. Hindi by feelings, di by emotion, but by will, kaya mo iibigin ng tao. Tulad ng pag-ibig ng Diyos. Hindi dumadama ang Diyos ng pagkagiliw sa atin. Sino magigiliw sa atin? Mga makasalanan tayo, rebelde tayo sa Diyos. But it is God's will that He loves us. Kaya minsan, yung pag-ibig natin, nagiging bulag sa katotohanan. So anong paraan ng paglabag nitong si Adan? Si Eve, siya po ay nalinlang, na-deceive. But Adam, sa verse 6, free will. Kusang loob. Sinadya niya. Yan ang sin. When temptation come, hindi pa kasalanan yun eh. Pag ginawa mo na, sinadya mo na, that is sin. Kaya nga, si Adan ang ating federal head. Siya yung ating representative. Tulad ngayon sa ating bansa, sinong representative natin? Si Marcos. Kung anong ginagawa ni Marcos, yun ang tingin sa atin ng lahat ng taong. Yun ang turing sa atin ng lahat ng tao. Sapagkat siya yung ating representative. So dito, kay Adan, walang pumilit sa kanya, hindi siya pinilit. Pero hinikayat siya ni Eva. So ano po ang kalikasan ng pagbagsak? Ang kalikasan ng pagbagsak, ito yung paggasuway sa isang matuwid na batas ng Diyos. 1 John 3:4, sin is the transgression of the law. Ito'y batas ng ating Creator. Isang banal na Diyos. Diyos na nakababatid ng lahat. Diyos ay nagtakda ng lahat at pinamamalaan niya sa kanyang providensya. Kaya mayroon siyang pahintulot. So, sa atin din, pag tayo po nagkakasala, huwag mong sabihin nakapikit ka kasi nun eh. Huwag mong sabihin hindi ko alam eh. Basta na lang nagkasala ko, napasok na pala ako. Maaari, aksidente. Pero most of the time, gising tayo pagdating sa kasalanan. Alam mo kung ano yung dapat. Ang paglabag ay utos. At ito ay ang pagbabawal ng bunga o pagkain ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa totoo, wala namang ibang nakakaalam ng mabuti at masama, right? Sino lamang ang nakakaalam ng mabuti at masama? Only God. Pero dahil po si Eve ay na-deceive sa pagkakasala, ang tao nakakaalam ngayon ng mabuti at masama. So tama si Satanas, you will be like God. Kaso nga lamang, hindi Diyos na banal at matuwid. Perfect. But now, tayo po nakakalam ng mabuti at masama, pero sa ating makasalanan. Yung kabutihan natin, morally, hindi yan makapagliligtas sa atin. Yun lang, nakuha lang natin yung isang image ng Panginoon na nakakaalam tayo ng mabuti at masama. Pero we are dead spiritually. Patay tayo sa espiritu. Para tayong punong kahoy na
laya, no? Lahat ng dahon, lahat ng ugat, talagang tuyong-tuyo. Hindi siya maaring makapananga, hindi siya maaring magsibol ng bunga. The same with us. Bagamat tayo buhay physically, pero in nature, tayo po dead spiritually. So, hindi tayo makakawa ng anumang spiritual na bagay. Maliban lang kung tayo po ay ipanganak na muli ng Diyos sa Espiritu upang magkaroon tayo ng kakayanang gumawa ng spiritual. Yun po ang mabigat doon. So, ito po yung pagsubok ng Diyos kay Adan at kay Eva. Kay Adan, actually, sapagkat siyang federal head natin. Magtiwala ba na sundin ng Diyos na tama? O pakinggan ang kasinungalingan ng dyablo at pagdudahan ng salita ng Diyos? Gawin nating aral to, mga kapatid. Saan man tayo pumunta, sino man kausap natin, mga tao nagpo-profess na Christian, dapat alamin muna natin, hindi yung kanyang doktrina, kundi yung doktrina niya at pamumuhay niya. Dapat alam natin kung sino siya. At dapat sundin natin ang sinabi ng Bible. Paulit-ulit sa Bible. Ang sabi sa Bible, huwag niyong kakaligtaan ang kautosang ito. Bulay-bulay ninyo ito araw at gabi. Upang masunod nyo ang lahat. Hindi po lahat batay sa atin, kundi batay sa kasulatan. Batay sa kasulatan. So, niloob ng Diyos, hindi dahil nangyari ng kasalanan. Niloob ng Diyos ang lahat na nangyari sapagkat ito'y kanyang naiplano na. Kasi mayroon siyang dakilang layunin sa buhay ng tao. Alam naman natin, salvation, the greatest. Paano magkakaroon ng salvation kung hindi mangyari yung kalooban ng Panginoon? Pero alam natin, ang Diyos hindi author ng kasalanan, kundi tao at anghel. Si Satanas ay anghel. Sila yung gumagawa ng paglabag sa Panginoon. So, wala pong labas sa soberanong kalooban ng Diyos para sa kanyang matuwid na layunin at kaluwalhatian. So, yun po yung pagbagsak ng tao. So, lahat po ng tao ay makasalanan tulad kay Adan. Now, ikalawa, buhat sa kasulatan, alamin natin ang kumakatawang kasalanan. Again, dito sa ating pong 1689, paragraph 2, ganito po ang pagkakasabi. Dahil sa kasalanang ito ay nawala ang dating katuwiran at pakikisama sa Diyos ng ating unang mga magulang. Kasangkot tayong lahat sa kanilang kasalanan. Dahil dito, nararanasan ng lahat ang kamatayan. Ang lahat ng mga tao ay naging patay dahil sa kasalanan at ang kanilang buong katawan at kaluluwa ay lubusang nadungisan. Ibig sabihin po ng buong kaluluwa at katawan, nadungisan, yun po yung doctrine of total depravity. Total depravity. So, sinasabi po dyan sa ating 1689, simula nung nagkasala si Adan, lahat tayo ay nasangkot sa kasalanan niya. Lahat tayo. Walang sino mang walang kasalanan sapagkat lahat tayo isa lang pinagmulan. Pero kung may totoo yung sinasabi nung legend, nung alamat ng Pilipinas, ng tao mula sa buho ng kawayan, hindi siya nagmula kay Adan. Kaso wala namang ganun eh. Lahat ng tao po hindi po bunga ng nung kawayan. Lahat po ay nagsisimula tayo kay Adan. Sa kanilang pagbagsak, nakaapekto ito sa kanila. Diba? Genesis chapter 3, chapter 4, andun yung
hatol ng Panginoon kay Eva, kay Adan, at maging sa ahas. Sa atin man. Lahat po ng hatol ng Diyos na yon, sa unang magulang natin, ito'y nasa atin. Matinding naka-apekto ito sa atin. Tayo sa kanila, sila Adan at Eva ay sa atin. Kung tawagin yan, imputation sa English po. Pagsasalin, no? Ikinuwenta. Tulad po ng, halimbawa, mangungutang ka sa tindahan, hindi ka na mapapangutang dahil sobra na yung utang mo, hindi na pumayag yung tindera. Pupunta ka roon. Sige, ma'am, isalin mo sa akin yung kanyang utang sa listahan ko, ilagay mo. I-impute mo sa akin. Ituring mo sa akin. Ikwenta mo sa akin. That is imputation. Kaya, hindi natin ibinoto itong si Adan, pero siyang kumakatawan sa atin. Kung anong ginawa niya, tinanggap natin ang resulta at bunga. Okay? So, ano yung katindihan ng kasalanan ni Adan at ni Eva? Ay, ito yung tinanggap natin. Parang unfair, no? Ibig sabihin kahit ang bait-bait ko, wala nang akong ginawa. Ako'y sinilang ng pamilyang Kristiyano. Magaling yung nanay ko, tatay ko na mag-alaga sa amin. Hindi ako nagkakasala. Unfair yan na ibilang sa akin ang kasalanan ni Adan. Kasalanan yun, kasalanan niya. Kung hindi ka maniwala dyan na ikaw ay may kasalanan galing kay Adan, imposible kang maligtas. You cannot be saved. Because salvation is by imputation of Christ's death. Si Kristo po ay namatay para sa mga kasalanan at lahat ng sumampalataya sa Kanya, ibinilang yung righteousness ni Christ sa atin. The same with Adam, lahat ng kasalanan ni Adan ay ibinilang sa atin kaya tayo makasalanan. At the same time, Christ's righteousness, salvation, ay ibinilang din sa atin. Kaya nga, grace. Hindi pinaghihirapan ang kasalanan. It is by imputation. Pagsasalin sa atin. Romans 5:17-19. Ganito po ang sabi. Romans 5, verse 17-18. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa, basahin muna natin ng 12. Verse 12. Ang sabi sa verse 12, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Isang palatandaan lamang na tayo po ay binilangan o ibinilang yung kasalanan ni Adan sa atin ay yung ating kamatayan. Whether you are righteous, good o ano pa man, mamamatay ka rin. Kaya sabi sa Ecclesiastes 7:20, walang taong matuwid na gumagawa ng matuwid na hindi nagkakasala. Sapagkat siya ay mayroong kasalanang nagmula kay Adan. Kaya sa verse 17, continue natin, sabi, sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, alam natin, ito si Adan, ang tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, walang iba kundi si Jesucristo. Okay? Kaya, remember this, dito sa mga nag-aalinlangan pa ng kanilang kaligtasan, nag-aalinlangan ka talaga kung ikay nagtitiwala sa iyong sarili. Kung ikay nagtitiwala na like kang every Sunday kailangan attend ka para maligtas ka, hindi yun. Kailangan maunawaan mo ang gospel. Na si Kristo ay namatay para sa iyo, nalibing, muling nabuhay, at kung yun ay yung sampalatayanan, nandun po ini-impute sa iyo yung righteousness ni Christ. It is by faith alone.
not by works. Kaya, verse 18, ang sabi, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa, ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Justification. Alam niyo ibig sabihin ng justification? Pag-aaring ganap, ibig sabihin, pag tinignan ka ng Diyos na ikay mananampalataya at na-impute ang righteousness ni Christ sa iyo, ang tingin ng Diyos sa iyo, you are not a sinner. Na para bang sinasabing, hindi ka kailanman nagkasala. Walang makita sa iyo. Walang record. Di tulad ng mga taong nabigyan ng pardon as criminal, convicted criminal, yung kanilang pangalan nakalista yun habang panahon. But when it comes to Christ, pag ikaw na-justifies, burado lahat yun. Just as if you did not sin. Yan po ang justification. Kaya faith alone ang kaligtasan, not by your works. Continue, 19. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, again, kay Adan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Now, tumutukoy po ito sa batas. Tao, sumuway, kay Adan, perfect siya. Matuwid siya. Pero sa kanyang free will, siya po'y nagkasala. Nagkasala siya. Kaya lahat ng tao, anumang gawing pagsunod sa 10 Commandments para maligtas, take note, para maligtas, walang kaligtasan para sa pamagitan ng batas. Walang kaligtasan. Kahit anong pang pagsisikap mong sundin ang 10 Commandments dahil sa layunin mong diyan ka maliligtas, lalo pang larami ang kasalanan mo dahil ilalantad ng kautusan ng kasalanan mo. Paano tayo maliligtas ngayon? It is not by obeying of the law, but by believing Christ who obeyed the law perfectly. Ang sabi dito, no? Gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa. Only Christ ang nakakasunod ng 10 Commandments sa lahat ng batas. Ang marami ay magiging mga matuwid. Righteousness ni Christ ang na-impute sa atin. It is by faith alone. Kaya nga, whenever tayo po ay nagkakasala, well, may consequences talaga. Mahirap po ang laging nagkakasala dahil hindi matatahimik ang buhay mo. But mayroong solution ng Panginoon. Confess your sins unto Him is faithful and just. Para kanino? Sa mga Kristiyano. But it can also apply to unbelievers. But most of the time, para po sa ating believers, yung 1 John 1:9. Sapagkat wala na tayo sa penalty of sin, but still we are in the power of sin dito sa mundong ito. But someday, we will be out of the presence of sin kapag tayo po'y nag-glorified na. Sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, only Christ ang nakapag-obey. Verse 20, subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. See? Habang tayo po ay Christians na, saved na, we're still studying the Word of God. Bakit po? Sapagkat mayroon tayong mga nakatatago o mga hindi sinasadyang kasalanan o sinasadyang kasalanan, ito po yung nagbubulgar sa atin. Anong reason? To purify us. Maglinis tayo ng ating sarili sa pamagitan ng repentance. Sapagkat ang Diyos hindi po makakapanahan sa atin na hindi tayo holy. For without holiness, no one shall see the Lord. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ito sa mga Kristiyano na, ay lalong dumarami ang biyaya. Eh sa mga unbelievers po, ganun ba? Eh di magnakaw na ako, lalong darami yung biyaya sa akin. Yan ang kaisipan ng mga unbeliever, mga depraved mind. Pero sa mga Kristiyano,
Kaya nga, ang repentance natin is not once and for all, but continuing. Repentance na tinanggap natin according to Acts chapter 11 is repentance unto life. Every day, every moment, dapat nagre-repent tayo. At the same time, we believe God. We believe Christ. 21. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo sa Panginoon. Tayo po'y naglalakbay Nilalakbay natin ang eternal life. Habang tayo naglalakbay, nandito yung mga provisions ng Panginoon ng kanyang means of grace upang tayo ay magaan ng ating paglalakbay, hindi tayo nabibigatan, hindi tayo umiiyak dahil sa dami ng ating kasalanan, may provision ng Panginoon sa atin. Napakabuti ng Panginoon. So, dito po, makikita natin, kung hindi ka naniniwala na ikaw ay hindi makasalanan, na hindi ka galing kay Adan, sapagkat marami pong taong matuwid. Pakibasa po ang Ecclesiastes 7:20. Ecclesiastes 7:20. Maraming paniniwala ang taong ganito. No? But the Bible declares, ang sabi niya, tunay, even the righteous one, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. The more ang tao nagsasabi na wala akong kasalanan, higit pa siya naging kasalanan, sinungaling siya and proud sa kanyang sarili. Kaya mayroon pong tatlong lundo, tatlong tupi na hindi magkahiwalay ang resulta po ng pagbagsak ng kasalanan. Kung tawagin yan sa atin ay ang depravity of man. Unang-una, alienation. Pagkahiwalay natin sa Diyos. Pagkahiwalay natin sa Diyos. Sa mga hindi batid sa kasalanan, katotohanan ng kasalanan, alam nila, andyan lang ang Diyos. Kaya sinasabi, andyan yung malaking mata. Andyan. Pero once nabuksan tayo ng Panginoon, ng Kanyang salita, makikita natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. We are separated sa Kanya. Separated tayo spiritually. Ang separation na ito, mga kapatid, ay wala pong limitasyon. Si Christ lang ang ating tulay upang tayo magkabalik sa Kanya. Only Christ. Maraming tao ngayon nagsusubok na matanggap nila si Christ sa pamagitan ng kanilang pagpaparusa din sa kanilang sarili, to crucify, nagtitiis sila, sa kanilang paniniwala na sila maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero actually, wala po. Hindi po yan. Sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. So, threefold result of the fall. Alienation. Kawalan natin ng communication sa ating Panginoon. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Yung pong fall short is an action word. Meaning to say, tao po ay nagpupumilit abutin ang Diyos by their own strength, power, and everything, but lahat po ay short. Hindi po umaabot. Kapos palagi. Kaya wala pong katuturan ang pagsisikap ng tao. Sapagkat siya'y hiwalay. At ang pagkahiwalay natin, pagkalayo natin sa Diyos, is eternal. Eternal. At ikalawa dyan, tayo po'y nahatulan ng kamatayan. Lahat po ng makasalanan, nahatulan na ng kasalanan.
The wages of sin is death. Romans 6:3. Kaya yan po ang ibinubunga po ng kasalanan. At pangatlo, yung tinatawag nating doctrine of depravity, ang pagkamasamang ganap ng tao. Romans 3:10, as it is written in the holy book of God, there is none righteous, no, not even one. Gusto kong pabalik-balik kong i-illustrate ito, mga kapatid. Pabalik-balik lang. Okay? Tayo po ay isang crystal glass of water. Halimbawa, ganyan tayo. Paa. Ito tayo, punong-puno ng tubig na malinis na malinis. Yan ang kalagay ni Adam nung siya'y righteous pa at siya po ay perfect. Smile. Pero nung kasala siya, mga kapatid, isang patak lang. Isang patak lang. Kung ito po ay lason, kakalat ito sa buong, okay, pati dyan, mananalayta yan sa kanyang mga paa, pati sa tainga, sa mata, no? Lahat yan. Kung ito ay tinta, magkukulay, halimbawa tinta, kulay pula lahat yan, right? Wala pong ano dyan. Kung lason, lahat yan buong lason. Ngayon, may mabuti ba dyan? May mabuti ba dyan? So, masama dyan. Kung tawagin yan, depravity, di ba? Deprave ang tao. Walang malinis sa kanya. Mula sa kanyang utak, mula sa kanyang mata, mula sa kanyang tenga, mula sa kanyang puso, mula sa kanyang paa, lahat yan contaminated with sin. That's why, tinawag po ang Diyos na, tinawag po ang tao, totally depraved. So kung totally depraved siya, siya po ay, kung tawagin yan ay flesh, makalaman siya. So pagdating sa spiritual, nasa kanya ang total inability. Wala siyang magagawa pagdating sa spiritual. Kaya mas magandang gamitin total inability of man. Ito kadalasang ginagamit natin sa doctrine natin, total depravity sa tulip, di ba? T-U-L-I. So, yan ang kalagayan ng tao. Pag sinabing, mabait siya, pero ang kabaitan niya sa kanyang kasamaan. Matulungin siya. Ang kanyang pagiging matulungin na sa kanyang nature na isang masama. Hindi ibig sabihin na evil, kriminal, magnanakaw, but masama. Ano ba ibang term ng English na masama? Bad. Buong pagkatao niya is bad. Hindi po siya mabuti. Masama siya. Mula sa kanyang alimpuyo, brain, heart, and will, lahat po, kailangan siyang ipanganak na muli. Kailangan siya ipanganak na muli. So, nawala ang original na righteousness ni Adan at sa atin. Narumihan lahat ng bahagi ng kaluluwa, katawan, isipan, at will and emotion natin. Kaya yun po ang ating pong kalagayan. So, tanda natin mga kapatid, sino tayo sa mundong ito? Mayroon ba tayo may pagmamalaki sa ating kapwa? Even doon sa mga unbelievers, mayroon ba tayo may pagmamalaki sa kanila? Wala po tayo may pagmamalaki. Yan po yung
Yun po yung doktrina ng the fall of man, yung pagbagsak natin sa kasalanan. Kailangan lamang natin dito is grace of God. Sabi nga ni Paul, by the grace of God, I am what I am. Ako'y naging ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Lahat po ng ating tinataglay. Lord willing, magkaroon po tayo ng series again pagdating po sa total depravity para mas maunawaan natin. Pero at this time, hanggang dito muna tayo. 2 points lang ang ating natalakay. So nalaman natin ngayon ang pagbagsak ng kasalanan. Lahat tayo apektado. Pero lahat tayo ay apektado rin sa righteousness of Christ through faith alone. At ito nga po ang resulta ng pagbagsak, pagkahiwalay sa Diyos, ang kamatayan darating sa atin, at ang kasamaan natin bilang tao. But, may biyaya ang Diyos na pagliligtas. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa sandaling ito dahil po sa kagandahan po ng katotohanan ng nalaman namin. Bagamat ito po ay yung pagbagsak sa kasalanan ng tao, ngunit nakita namin ang iyong biyaya, ang iyong plano, ang iyong tinakda, ang iyong providensya na kung saan hindi po nagpapabaya. Sapagkat Lord, kayo po ay soberanong Diyos. Kontrolado niyo ang lahat, lalo na pagdating po sa inyong mga tao. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.